Hi, hello guys. So welcome back. In today's video, magsishare po tayo ng mga bagong pagkakitaan idea. Yeah, actually, hindi na nga ito bago eh. Ito na yung sa pinakasikat or kilala sa panahon ng digital time. So katulad sa atin is digital time kasi lahat digital na and lahat may mga phone and social media na sa panahon ngayon. So ang tinutukoy ko rito is yung social media guys. So paano kumita sa social media. Although halos lahat ng mga tao is content creator na nasa social media, pwede nyo pa rin itry po kung nakapag-umpisa na po kayo, mas maganda. Pero kung wala pa po kayong naiisip na pagkakakitaan, nasa bahay lang kayo, nakaupo, nanonood lang kayo ng mga Korean movies, pa-swipe-swipe lang kayo, panood-nood lang kayo ng mga video sa YouTube, something ganun, o kaya sa TikTok, pwede nyo na pong pasukin po itong social media para kumita rin katulad ng iba. Although mahirap sa umpisa pero hindi niyo naman po siya kasi mapapansin in the long run. Mapapansin niyo po na nag-grow na po kayo, na nagkakaroon na kayo ng mga idea and nakakakuha na kayo ng mga techniques sa iba. So ako ang may advice ko kung halimbawa walang pumapansin po sa inyo and nag-iisip kayo na wala namang manonood sa akin tapos wala naman akong subscriber, parang ganun. Wag po kayo mag-alala guys kasi itong idea na i-share ko sa inyo is tested na to in generations. Yung tinutukoy ko na idea nito is yung magtataho mindset. So yung sinasabi ko rito is yung magtataho mindset. Bakit magtataho mindset guys? So ngayon kasi sa social media, 'di ba? Minsan kahit kamag-anak niyo hindi niyo or friend niyo sa Facebook, sure na hindi naman talaga kayo matutulungan nila ng siguro one time minsan pero hindi ganong ka-consistent, 'di ba? And in the long run, hindi na nga kayo papanoorin nila eh, parang ganun. So, dito guys sa sinasabi kong magtataho mindset, ang gawin nyo po is mag-post lang kayo na mag-post, mag-create lang kayo na mag-create ng video. Hayaan mo sila, huwag kayong mahiya guys kasi kung mahiya kayo, hindi naman kayo pakakainin ng hiya ninyo, 'di ba? Pag nagutom ka ba, yung hiya mo ba pakakainin ka? Hindi, 'di ba? So basically, itong magtataho mindset na sinasabi ko is makakatulong talaga 'to. Ano ba yung magtataho mindset? Yung magtataho mindset guys, 'di ba? Siguro naman lahat ng tao o lahat tayo dito may idea kung sino si magtataho. Si magtataho is si itong si seller na may dalang pingga tapos may dalang parang timba na stainless na may laman na taho, 'di ba? So every morning 'yan, dadaan 'yan sa harapan ng bahay niyo, sisigaw taho, taho, taho. Pero pinilit ka ba niyang bumili, 'di ba? Hindi. Sigaw lang 'yan ng sigaw, dadaan niya araw-araw 'yan dadaan sa harapan mo. Pero hindi ka bibili, 'di ba? Kasi hindi ka naman umiinom ng taho parang gano'n or hindi ka interesado. So itong magtataho mindset is yung technique niya is sigaw lang 'yan ng sigaw, nakatayo lang 'yan sa kanto, sigaw lang sigaw ng taho, 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 'di ba? Hindi katulad ng mga ibang seller, halimbawa yung sa credit card sa mall, hahabulin ka nitong mga 'to para bumili, 'di ba? So mag-subscribe or mag-sign up, 'di ba? Kasi kailangan nila ng sale. Pero itong si magtataho hindi, sigaw lang 'yan ng sigaw, sigaw ng sigaw, araw-araw 'yan sisigaw hanggang dumating ang time na bibili ka na ng taho, 'di ba? So hindi ka niya pinilit, pero dumating yung time dahil kakasigaw niya, kakasigaw araw-araw. Minsan pag hindi mo 'yan narinig sa isang araw, dalawang araw, mamimiss mo 'yan. Kung bakit hindi dumaan si magtataho, bakit hindi ko na naririnig? Yung time na gusto mong bumili, wala siya. So yun guys, yun yung mindset na sigaw ka lang ng sigaw, i-advertise mo lang ng advertise yung product mo, itong mga video mo, yung mga post mo. Hayaan mo sila, wag kang na kung ilan lang nag-like sa'yo. Huwag ka mag-alala guys. Darating yung time na panonoorin ka nila, na magkakaroon sila ng interest sa mga idea mo. So basically, paano nga ba kumita dito kay social media? So yung mga tatlong social media na pwede kong i-suggest is si Facebook, and then si TikTok, and then si YouTube. Pero dito sa tatlo na to is mas comfortable ako kay YouTube kasi pagdating sa higpit, mas mahigpit si Facebook kaysa compare kay YouTube pagdating sa monetization. Okay, ano ba yung mga requirements? Kay Facebook, dapat meron kang 10,000 subscribers. Dapat meron kang active video na 3 to 4 videos in a month.
and then at least 150,000 views in 28 days or months. Kasi binago na niya yung monetization niya, unlike before. Pag na-reach mo yun, matik na yun. So ngayon, invitation na po siya. Dapat ma-reach niyo po yung requirements na yun. Yun nga guys, so pag nakuha niyo na yung requirements ni Facebook, so doon pala magi-start yung yung monetization, yung in-stream scam, yung mga in-stream ads, tapos yung affiliate. Kasi kahit hindi ka pa naman talaga monetize, pwede mong i-link yung affiliate mo. Halimbawa, affiliate kay Shopee, affiliate kay Lazada. So kung may affiliate ka diyan, pwede kang magbenta ng product gamit ang social media mo. So yun yung isang paraan ng income idea na marami na rin pong kumikita diyan. Then kay YouTube, ang requirements kay YPP, yung yung monetization. At least meron ka 1,000 subscribers, tapos 4,000 watch hours sa long video. Yung long video at least mga 3 minutes pataas, mga ganon. And kung sa shorts naman, at least 10 million. So 10 million views, medyo hindi siya realistic, di ba? So doon tayo sa ang targetin nyo is yung 4,000 watch hours, tapos 1,000 subscribers. Paano ka binabayaran kay YouTube? Itong sa YouTube, nagbe-base yung kita mo sa niche mo. Dito kasi hindi literally na sobrang dami mo ng views para malaki income. Depende kasi yan sa niche. Halimbawa, for example, nag-post ka ng video about sa cake. So, pag dito sa mga cake video, ang laki ng nito ng bayad ni YouTube per 1,000 views eh. Like for example, nag-create ka ng video paano mag-bake ng cake, mag-design. Minsan umaabot yan ng $30 per 1,000 views eh. So ibig sabihin kung maka 1,000 views ka sa isang video pa lang is $30 na yon kung $30 ang binabayad. So depende po sa niche. May mga niche kasi na mabababa lang, katulad ng mga yung mga prank na yan, mga joke, medyo mababa ang bayad ng YouTube diyan, parang pumapalo lang yan ng $5 to $2, minsan $2 nga lang yan, minsan $1 nga lang eh. Nag-post nga ako ng video nung kay Mobile Legends eh, tapos umabot ng 56,000 views yun. Pero ang bayad lang dun ni YouTube, alam niyo kung magkano per 1,000? Wala pang $1, parang 0.50 cents nga lang eh. $1 ang bayad niyo. So nagdidepende po. So isipin mo 56,000 tapos ang bayad lang niya per 1,000 is wala pang $1, parang ganun. Diba? So nagdidepende po yan. Sa financial, medyo malaki siya kasi kaya mo ma-reach up to 15. So 5 pataas up to 15, pero usually basic 5 to 7, parang ganun yung mga basic na bayad per 1,000. So ganun niya binabayaran po yung sa YouTube. Dito kasi ang kagandahan kasi nito, passive lang, pero pag dumating ang panahon na hindi mo napapansin, yung kahit natutulog ka, kumikita ka na, di ba? Katulad ako, hindi kasi ako sikat na YouTubers. So ang niche ko is mga loan, financial idea, katulad nito. Kahit konti lang yung manood sa akin guys, may pumapasok sa aking income. So nagpo-post ka lang ng video, wala ka namang puhunan na talagang literally na pera nilalabas, is at least kumikita ka. And then pangatlo is si TikTok. Si TikTok, ang madaling pasukin kay TikTok kasi wala pa talaga siyang clear na yung parang sa video lang na ipopost mo na babayaran ka. Hindi katulad nito ni YouTube saka ni Facebook. Si YouTube kasi more on videos, unlike si Facebook mix. And then si TikTok namang parang more on sa more on videos talaga siya. Short videos pati, hindi masyado yung long. So dito ang requirements ni TikTok is at least 600 subscribers kasi before ang minimum requirement niya is 1,000, binabaan niya na ngayon para makapaglagay ka ng yellow basket sa sa apps mo. Itong yellow basket guys is pwede kang maglagay ng product na pwede mong ibenta doon sa yellow basket. Halimbawa, for example, meron kang bumili ka ng ganito, pwede mo siyang gawan ng video, itong microphone na to, tapos i-promote mo siya, tapos i-invite niyo yung mga viewers na kung interesado kayo, kasi once again magiging interesado yung buyer kung bibigyan niyo ng features na makakatulong sa kanila. Halimbawa, ang isang feature na hinahanap kasi dito sa ganitong microphone is yung noise cancelling, kasi di ba pag nagbe-vlog dapat
hindi pumapasok yung noise sa labas, di ba? Yun yung sinatawag na noise cancellation. Isa sa features na pwede nyo i-promote. Tapos pwede nyo siyang ilagay sa yellow basket nyo, and then pag may bumili nun, saka kayo kikita. So kung mas maganda yung promotion nyo, mas makakapag-attract kayo ng buyers, di ba? O kung napadaan lang dyan tapos nakita niya, ang ganda ng product na to eh. Kasi kahit ako mismo, personal experience, pag may nakita akong bagong video na, uy, ang ganda na features nito, pwede kong gamitin to sa bahay, parang ganun. Tapos click ko siya, although hindi naman ako bumibili, pero click ko siya. So isa na yung yung magtutulong para ma-expand yung video mo, maging viral, di ba? Kung may nagki-click, ganun. Tapos pag may bumili, ganun po yun. Yun nga guys, hindi natin na talagang na-fully features yung mga features nitong mga social media na to. Ang binibigay ko rito is yung idea na pumasok kayo sa ganitong passive income kung wala naman kasi kayong ginagawa sa bahay nyo, kung post lang naman kayo sa social media nyo, bakit hindi nyo po seryoso, hindi ba? Kasi pag pumasok kayo sa mga social media na to, may mga madidiscover pa kayo ng mga iba pa palang income na sa loob nito. Katulad nga si YouTube, hindi lang yung pagpo-post ng video ay may bayad. Mayroon na rin po siyang affiliation or tinatawag na YouTube shopping. Kasi nakipag-tie up na to collab na si YouTube kay Lazada at saka kay Shopee. So pwede ka na rin po magbenta ng product mo kay YouTube. Halimbawa, kung may sarili kang product, pwede ka maglagay po ng ng store sa YouTube account mo. And then kung wala ka namang sariling product mo, yung affiliate, halimbawa itong sombrero, pwede kang mag-tag ng product sa video na, halimbawa itong video na to, lalagyan ko ng tag ng sombrero na to, nagaling sa Shopee at saka kay Lazada. So basically, kung halimbawa clinic nila yung sombrero na yon, yung product na yon, na tas hindi naman nila binili and iba yung binili nila, papasok pa rin po yun sa inyo guys kasi ginamit nila yung link mo. So ganun yun. It's not just necessarily na hindi sila bumili ng product mo, as long as na nagamit nila yung link mo sa YouTube, papasok pa rin po sa inyo yung income na yun. Yun ang kagandahan guys. So yun nga guys, yun lang muna yung masishare natin sa inyo ngayon. So yung idea ng magtataho na sumigaw ka lang ng sumigaw, i-advertise mo lang ng i-advertise yung product mo, yung video mo. Huwag po kayong mahiya kung walang manonood kasi sa YouTube saka sa Facebook, hindi naman lahat ng nanonood yan i-subscriber mo eh. And guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin and gusto nyo makapanood ng mga ganitong idea, huwag kalimutan dyan sa lababa po yung subscribe button and click nyo na rin po yung bell notification para ma-notify kayo sa mga video na ilalabas natin. And thanks so much guys for watching and hope to see you next time.